Magandang araw sa inyong lahat, guys. Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyo Pasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman ko ang kunting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ko sa isa kamanok sa iba-ibang linyada na hinahawakan ko ngayon. Ito pala siya kasamang ipakila ko sa inyo. Ito na siya yung winner ko nga tinawag kong sweeper gray. Yan. Ang ina nito, yung original ko talaga nga sweater na babae na kulay pula, dilaw ang paa. Ang ama din ito, yung regular dito na 3 times winner din. Kaya itong anak, nakukuha niya sa ama nga kulay talisay din, kasi winner na din ito. Nag-uwi na din itong swerte sa akin. Kaya mai-advise ko sa inyong mamaguhan pa lang na dito sa pagpalahi natin ng manok, pipiliin talaga natin kung alin ang linyada nga nagbigay swerte sa atin. Bakit dito nasabi na piliin natin ang nagbigay swerte? Tulad dito, kapag maglaro ako, i-entry ko siya, ang linyada na ito, siniswerte, nanalo. Pagkatapos, pag mag-out, magbenta ako, ang bilis mabili, siniswerte din ako dahil mabili ka agad sa tamang presyo. Halos hindi na tumatawad ang bumibilig manok sa akin sa nagpakakuha na sa linyada na itong mga crystalisay ko, dahil alam na nila ang history sa linyada nito na mahusay, maayos ang record nito. Yan ang binabasihan din sa isa kataong magmanok, lalo-lalo na kung suki mo na sila na namimilig manok sa iyo. Kung ano ang linyada na kulay na nakuha nila sa iyo, na bili nila, na nakitaan nila na maganda ang performance, iyan ang balik-balikan nila. Kaya iyan dapat ang padamihin natin, tulad ng ginagawa ko, pinadami ko itong mga crystalisay ko, kasi hindi lahat na linyada sa isa sa manok malapit sa swerte. Minsan maganda ang pormahan pang picture ka, kaya lang linyada naman na malayo sa siniswerte sila. May manok naman na simple lang tingnan, tulad sa mga linyada nito, kahit hindi iskapugian, pero malapit-lapit ang swerte sa kanila. Yan ang dapat nating tatandaan, yan ang padamihin, kasi ako tinatandaan ko talaga ang linyada nito, pati yung mga kaapu-apuhan ng mga lahi nito. Mayroon din nga ako nga binubuhay ngayon nga mga babae, panghanda ko pagpalit sa may mga edad na nga mga crystalisay ko, para hindi mawala, di maalis sa akin ang mga linyada na ito na nagbigay swerte sa akin. Kasi tumatanda na ako dito sa pagbibreed ng manok, pagpalahi. Wala pa ako sa Negros, hanggang dito ako nakatira na sa Metro Manila. Tuloy-tuloy ang pagbreed ko, pagpalahi ng manok. Pero ang dami ko ng hawakan na manok, pero may manok talaga, kahit ano kagaling, ano kahusay maglaro, pero malayo ang swerte sa kanya. Yan ang totoo. May manok talaga nga lapitin sa swerte ng linyada, at saka yan ang tinawag o winning line. Kasi pag winning line na manok, alam niyo bang mga baguhan pala, pag winning line na manok, kahit ang mga kaapu-apuhan yan, ganun pa rin ang kalabasan sa performance, ang record niyan. Manang-mana yan, minamana yan. Yan ang totoo. Kahit anong sasabihin sa iba nga ito imported, magaling, pero hindi ako masyadong nagpapadala-padala yan. Hindi ako nagpapadala sa kanila. Halimbawa, kung gustuin ko man yun, kagaya ng mga kumpare ko, nagkakakuha ng mga quality, mga imported na mga linyada, pag tinatawag kasi imported, mga galing ibang bansa, ang mga ama o kaya ina, kung kumukuha man ako sa kanila, i-breed ko lang, i-cruises ko lang yan sa aking mga linyada na mayroon ako nga, yan ang nagbigay swerte sa akin, para mas lalo nga gumaganda ang kanilang mga performance. Yan ang totoo, maganda ang record. Dagdag lang yan, pag dagdag lang yan, parang umaasinso ang record sa aking mga alagang mga manok. Pero sasabihin na papalitan ko sa mga ganung kulay na iba, hindi ko ginagawa yon, kasi naranasan ko na dati yan.
nagpalipat-lipat ako, papalit-palit ng linyada sa kamanok hanggang hindi na ako siniswerte. Nadaanan ko ang pagpalahid na hindi ako siniswerte sa mga linyada na yun. Noong nagpalit ako uli, noong nakahanap na ako ng nagbigay swerte sa akin na mga linyada na pinagalingan itong mga Cristalisay, pati yung pula ko na winner ko rin na pula, ang nagiging mga anak, iyan na ngayon ang minintin ko, pinadami ko kasi nagbigay swerte sa akin. Yan ang mabili sa akin pag kailangan ko ang pira, kung gipit na gipit ako, magbibinta lang ako ng manok, mabili agad, mabili ko rin kaagad ang gusto kong bibilhin, mabayaran ko din daw na pag-utangan. Kahit mangungutang ka sa tulang, kapag may mga alaga kang mga manok na mga quality, pautangin ka kagad sa tindahan kung kilalang kilala ka, kasi sabihin mo lang naman doon na huwag kang mag-ala, may tumatawag na buyer sa akin, baka sakaling magkasundo kami, mabayaran yung manok ko doon, babayaran din kita kagad. Magmadali pa yung kumukuha ng kanyang paninda, ibibigay sa iyo. Pero kung wala kang alagang manok na quality, hindi basta-basta yan na magbibigay siya ng pautang ng isa katapos. Dahil negosyo yan, ayaw yung magpalugi, walang magnegosyo yung magpapalugi yan. Yan totoo. Kailangan kung nagnegosyo ka, nagtitinda-tinda ka, kailangan may tumutubo ka man lang, kahit 5 piso, pwede na yan kaysa nalulugi ka. Yan totoo. Yan lagi natin tandaan. Walang pinagkaiba din dito sa mga alaga natin manok. Kailangan ang mamanukin dito, yung hindi tayo nalulugi, kailangan tayo din ang kumikita pag magbenta tayo, kasi sa oras na magbenta tayo, tapos ang halaga sa ating manok kulang pa, hindi pa sapat sa ginagastos natin sa bawat isa sa kanila, luging-lugi na tayo niyan. Kailangan tumutubuan tayo kahit kunti man lang sa ating ginagastos sa kanila, kasi namuhunan tayo dito sa pag-alaga ng manok. Yan totoo, kasi binibili natin ang lahat, vitamins, pagkain, feeds, mga pampaligo, wash-out, shampoo, purga, lahat binibili natin. Yan totoo. Ang tubig, binabayaran natin yan. Kuryente, inilawan natin ang ating mga alagang sisiw, binabayaran natin. Kaya ang kailangan dito, ang mamanakin natin, yung nagbigay swerte sa atin. Kung magbinta man tayo, yan ang makulay nga madaling matipuhan, linyada sa manok, madaling mabili, yan ang padamihin natin. Yan lang ang ma-advise ko sa inyo sa araw na ito ngayon. Sana mayroon kayong kunting matutunan, makakuha kayong kunting idea sa akin, kayong mga baguhan pa lang tungkol sa kalaman ko sa pagpalahig manok, na dapat ko sa pagpalahig manok kumikita tayo pang extra income, hindi tayo nag-alagang manok parang marulugi man lang. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Bukas uli ibang topic ko paliwanag sa inyo. Sa hindi pa pala naka-subscribe sa akin channel, paki-subscribe para updated ka sa sunod na mga araw. Gagawin ko konting video tungkol sa kalaman ko sa pag-alaga ko manok, na malaman nyo rin ang nalaman ko kung paano ang paraan sa pag-alaga manok, pagpalahit kumikita tayo, hindi tayo nalulugi. Yan lang, thank you.